Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Melvin John B. Fortuno at samahan nyo kami sa aming paglalakbay papunta sa isang lying-in dito sa Bao, Camarines Sur. Ngayon po, yung panahon po natin ngayon, medyo maulan. Nagsisiksikan na po kaming 8 person sa isang tricycle. Tapos, maulan po ngayon. Ito po yung sitwasyon po namin ngayon. Mag-ingat po tayong lahat. So good morning. We just currently arrived here at Buluang, Camarines Sur, which is where the Belen Lying-in Clinic is located. So andito po kami sa labas ngayon, so naghihintay pa. So later on, we will then proceed our interview. So, nandito na po tayo sa Belen Lying-in Clinic dito po sa Buluang, Bao, Camarines Sur. So, before po natin interviewin yung owner, yung staff ng mga midwife, and balita ko din po may mga student po dito na naka-duty, and then itour po muna namin kayo dito sa lying-in po na pinuntahan po namin. Kaya tara. Ay, hello po. Good morning po. Siya po yung isang owner po dito sa lying-in. So, una po muna, nandito po yung treatment and consultation room. Pasilip mo yung treatment and consultation room. Okay. So, dito naman po sa kabila, nandito po yung waiting area ng mga patient and mga OPD. And then, next naman po is, nandito naman po yung staff room, pero hindi po tayo pwede muna pumasok dyan since nandyan po yung mga staff na nagdi-duty. Morning po. So, nandito po yung birthing room. So, dito po ginaganap yung mga procedure. And then, next naman po is, nandito naman po yung ward 1. So, may mga patient po dyan sa loob. May mga mother po na naka-stay. And then here po yung scrub area. And then dito naman po may mga slippers po na pwede po natin suotin for inside use only. So dito naman po yung ward 2. So wala naman po tao sa ward 2. And then dito naman po kung saan po nagsistay yung mga naka-duty po dito na estudyanteng midwife. And then, nandito po yung iba nilang equipment for return demonstrations or procedures. So, ayan na po yung tour natin dito po sa Belen Lying-in Clinic. Ano po yung nagdala po sa inyo or nag-inspire po sa inyo para po simulan or i-establish po itong maternal clinic po na to? Nag-start kami from nothing, no? Walang help, walang anything, kapa-kapa lang, tulong, no? Katulong in terms na may mga pasyente kasi noon na home delivery na
Maraming case nun, maternal death dito, area ng Rinconada. So sabi ko, siguro makakatulong ako. Kaya pinup up ko yung Belen Lying In Clinic. Ano po yung mga in-offer nyo po sa lying in po na to? And ano po yung mga special services na pwede nyo po mabigay sa mga patient? Okay, so Belen Lying In, specialized talaga kami sa pagpapaanak. So prenatal, labor and delivery, postpartum. So meron pa rin po kaming family planning. Dito in-emphasize ko yung family planning. No? Mostly dito pag umuwi, either dinalagyan namin ng implant o binibigyan namin ino-offera namin ng family planning. So we cater postpartum family planning, interval, interval yung nagre-regla. Tapos yan, ngayon in-emphasize namin yung implant, subdermal implant. At the same time, specialization, water immersion and water birth. How would you define maternal health? Sisimula kasi siya not only na buntis ka, kundi bago pa magbuntis. Ang maternal health is a care para sa gustong magbuntis, nagbubuntis, manganganak, after ng manganak. And the same time, kasama din po dun is family planning sa maternal care. Di lang para sa nanay, sa baby din. So, para siyang holistic approach na hindi lang para sa nanay, para din sa baby, as well as sa family. Ano po yung mga usual cases ng mga pasyente niyo po na na-encounter niyo and paano niyo po ito ina-address? From prenatal, very meticulous kami sa mga pasyente namin na talagang very proficient ka o skillful ka. Head to toe pa lang, alam mo kung may problema ang pasyente. Tingin mo pa lang, ulo hanggang paa, alam mo kung may problema ka. Then age, pregnancy, dami dito. Hypertension. Ano rin po yung mga latest health teaching niyo na pinaturo niyo sa mga buntis? Ate, folic acid, B-complex, pain management, yung ginagamit ng physical therapist para ma-block yung pain. Yan, tingnan mo yung pasyenteng iyan. So, nasa mga ina-adapt namin yung mga western type. Sometimes kasi, dito rin sa amin, prenatal pa lang, ina-advise na namin, mag-ipon-ipon ng pera. Mag-ipon-ipon ng pera. Kasi, kung hindi mo manormal, mapunta ka ng ospital, malaming pera, di ba? Kailangan mong pera. At the same time, kailangan mo naman lang talaga ng pera pag nanganak ka. Kasi after ng mga anak mo, bibili ka ng gamit ng baby, ng gatas, di ba? Kung hindi ka pa nagbe-breastfeed, yan. Kaya sabi, prenatal pa lang, una pa lang, initial visit pa lang, hindi sa mag-ipon ng pera. Kasi pag nanganak ka, at least may bubunot ka. Kung hindi manormal namin, at least pag uwi mo, may dadala kang pera. Pag hindi naman, napunta ka sa ospital, may mabubunot ka. Notes, sir, ano po yung masasabi mo sa maternal health natin dito sa area natin, like here in the rural area po, in the community? Sa Rinconada. So, and ano po yung pwedeng mai-upgrade natin and ano po yung pwedeng mabago or ma-improve pa po? Okay. So far sa 10 naman, because nagsulputan na yung mga lying in, konti na lang, mayroon pa rin pa isa-isa na nag-home birth, na nagta-traditional, pero medyo na-upgrade na natin in terms of maternal. Okay? Ang lang natin is the quality of maternal care na ipoproduce, na isi-serve natin. Ang problema kasi namin dito is yung upland namin. Yung upland kasi namin malayo. Almost 1 hour ang biyahe. At the same time, kung gabi, konti lang yung sakyan. So, napipilitan silang mag-home delivery. Yan. Hindi naman natin masisisi because una is the location and the distance. Yes. At the same time, sila yung mga taong tagtag. Sabi mo, use sa trabaho na sila yung taong sa kanila makikita mo yung imminent delivery na pagsakit, diretso labas. Diba? Na talagang sila, very yung katawan nila naka-flexible. So, yun. Yan, konti na lang dito. Pero
Ang ina-upgrade lang namin is the quality of maternal care, maternity service. Kaya dito sa Belen, ina-upgrade namin. Sana yung mga ibang mga kasama ko is mag-upgrade din ng mga gamit, mga policy, technique sa pagpapaanak. Yung mga nasa lower, doon kami masyadong nagtututok kasi doon sila masyadong nangangailangan ng attention namin. Sa iba, lalo na pag mas maganda kapag pumunta sila dito nasa first trimester, talagang maalagaan mo sila. Kaya lang yung iba, yung mga buntis ngayon talaga nagsisipuntahan sila kadalasan na kung kailan manganganak na. Ang kadalasan na mong problema kami, pumupunta sila dito, minsan bridge. O, anong gagawin namin doon? Minsan abruptio, emergency cases yun, tapos prolapse. Paano ka kung wala kaming sasakyan? Wala yung ambulance. Doon kami nahihirapan yung mga walk-in talaga. Lalo na ang cord prolapse. Sigurado mamamatay ang baby. 100% yan, mamamatay ang baby. Kadalasan ngayon sa mga nagbubuntis, walang pera. Naglalak of financial. Dahil nga sa advice ng PhilHealth na no balance billing. Sa panahon ngayon, wala namang libre na lahat, di ba? Dito sa amin, ni pisong duling, wala kaming hinihingi sa kanila hanggat hindi sila palabas na. Dito kahit diaper, minsan walang pabayad. Minsan naman, kahit bawal nga yung gatas, binibigyan na lang namin kaysa naman yung baby. Iyak ng iyak, mamatay sa gutom. No choice kami kasi kung walang gatas. May pagdating naman sa minsan naman sa pagpapaanak, may makulit talagang pasyente na naninipa sila, naniligaw, minumura ka. Kung kulang talaga ang pasyente mo, talagang pasensya mo. Aawayin mo din sila. Wala kang magagawa, kailangan pakinggan sila. After nung mga anak, saka mo pagsasabihan na hindi pwedeng ganun. Kaya lang minsan mga pasyente naman humihingi din ng sorry kasi sa sobrang sakit. Do you usually conduct health teachings here din po sa inyo po? More on ang pinakaano namin is yung buntis party. Buntis party. Yan ang ginagawa namin nung medyo may budget Kapag pa may kami. budget, so twice a year yan. cover nyo Minsan na rin po tita- talaga. Oh yes, pagkain, mga giveaways talaga yan. Pinaghahandaan ko talaga yan. Hindi yung katulad sa iba na, hindi naman sa nag-ano kasi yung sa iba, makikita mo lang talaga. Dito, halos yung buntis hindi magkaugaga. Sabi, dala-dala nila ang mga giveaways. Pero madami dyan ang hindi manganganak. Pero okay lang, at least, nag-enjoy sila. Kahit, ma'am, pwede pa po ba ako kahit cesarean po ako. Sige na, okay lang. At least ma-enjoy mo. Malay mo yung kapitbahay nila. O, doon ka na manganak. Yun lang naman ang purpose namin doon. At least lahat ng buntis, ano nila kung ano yung pwede nilang gawin throughout sa pagbubuntis, bago manganak, makapanganak. Ano po yung mga isi-share po ninyo po ma'am sa maternal health po? Kasi sa maternal health naman, or kami, di ba, maternal health sa mother, apan palang start nila dito, halimbawa, nasa first try sila, yung mga vitamins nga, tapos yung mga diets nila, yun ang pinaka-emphasize namin. Pag halimbawa naman nasa term na sila, ang ina-advise namin sa kanila kung ano nila pwedeng kainin, kung ano mga exercise ang gagawin nila para naman makatulong sa pag-stretch ng para makatulong pagpanipis ng cervix nila. May mga ganun kaming exercise saka pinapakain or pinakain na gamot. And then, ini-emphasize din namin sa kanila how pain, ang ilang range ng pain na mararamdaman nila, yung sakit daw na walang katumbas, walang mapaglagyan kung saan yung sakit ng gagaling. Ini-emphasize talaga namin sa kanila na yung kung halimbawa nag-start ka na ng labor, wala pa yan sa kalingkingan habang dumadagdag kung ilang centimeter na ang IM mo. Kaya ang panganganak masakit talaga yan. Lahat ng manganganak naranasan yan. At least pag nanganak ka, normal process. Pag may nakilala ka din na buntis, may isi-share ka kung ano yung experience na pinagdaanan mo na. Sasabihin mo din, kaya mo yan. Kasi ako nga, kinaya ko ilang anak ko, ganito. Tapos isa din doon na inaano din namin na huwag masyadong palakihin yung tiyan. Kasi mas malaki, mas mahirapan magpalabas. Kung maliit, Ano po madali din. yung
Ano po ang nagkakos, bakit po malaki masyado yung tiyan ng ina? Ano, sa mga kinakain nila. Ang iba kasi niyan, more on carbs, mga juices, mga chocolates, kasi akala nila okay lang, kasi di ba yun ang nakakaano. Yun ang pinaka number one na more on carbs ang kinakain nila. Yun ang pinapa-avoid namin sa kanila para at least huwag masyadong lumaki. Kasi pagdating ng 7 months, nadodouble ang kilo ng baby. Imagine mo kung 2 kilos na, naghihintay-hintay ka na lang kung kailan ka manganganak, nag-double pa yung kilo, kung kakayanin mo pa yun. Buti kung malaki yung lalabasan ng baby, paano kung maliit lang? O doon din kami nag-emphasize na bawas-bawas na muna, saka ka na lang kumain after ng manganak. Kaya po, after po nun, kung malaki na po yung tiyan ng bata, tapos pag manganganak na po, recommended po bang isa-cesarean? Ganito, ina-assess muna namin sila through labor. Kapag nagpa-progress naman ang labor, na-assess mo naman sila. Halimbawa, i-assess mo siya through kung halimbawa, makakalabas ba siya doon sa inlet, or kung medyo maluwang, maaano mo yan, kung kayang lumabas to. Pero pag talagang masikip na masikip, may oras naman yan sa partograph na susundin kami. Pag halimbawa naman, wala talagang progress, pag dumating ka na dito sa pink na wala. Ihahatid talaga namin yan kung saan yung hospital choice nila. No choice kami yan. Kasi ang iisipin na lang natin yung safety ng mag-ina. Mother, alam niyo po ba yung maternal health? Ano po sa tingin niyo yung maternal health? Hindi po. Yung maternal health po, nanay, is yung pag-aalaga po sa buntis, bago mabuo yung baby, habang nabubuo yung baby, and after mailabas yung baby. Tapos tinutulungan din po ng maternal health yung cover din po ng maternal health yung immunization ni baby, yung other care pa po niya after mailabas siya. Ganon po. So ma'am, may gusto po ba kayo itanong tungkol po sa maternal health na parang naku-curious po kayo about? Belief. Ano po yung paniniwala nyo, yung mga parang superstitious belief, pamahiin nyo po sa pagbubuntis and sa panganganak? Pag nagbubuntis ka, mas maano na, sige kang trabaho, dahil ka magpara, diretso lang ang ano mo, para madali ang pagluwas kang ate. Opo, totoo po yun yung parang magre-relax ka lang po. Pero minsan po, pwede ka din po mag-exercise para i-prepare yung sarili mo pag ilalabas na po si baby, ganun po. Parang meron din po tayong certain time na pwede ka mag-exercise po, i-exercise po yung lower body mo para po mas madaling mailabas si baby pag magde-deliver na po kayo. So, ayun. May tawag po tayo ma'am na preconception healthcare. So, ang tawag po sa preconception healthcare is parang before po kayo manganak or bago po kayo manganak, parang may mga ginagawa na po kayong practices para din po maging healthy and maging healthy ka po, pati yung magiging future baby mo po. So parang mas magiging madali yung proseso and both po kayo magiging healthy ni baby and Ano po name ni baby? Lexi po. Baby Lexi? Si baby Lexi. ilang months na po si baby ma'am? Days pa lang. Days pa lang po. Ilang 3 days po. Friday, Immunized na po siya, no? Ano na po yung mga na iturok po kay baby? Ay, di ko doon. Di ko kaya. Yun po. So, ang una pong vaccine or yung immunization po talaga na tinuturok po sa baby is yung BCG or yung Bacile Calmette Urine, which is siya po yung Pre-prevent po sa tuberculosis ni baby. Ano po siya, within after birth po siya nilalagay. Actually, baka nung paglabas niya po, para aware po kayo, tinurukan na po siya noon. as soon as 12 hours po siguro. So, tinuturok po siya intradermally. So, para sa skin po siya tinuturok. And ang nilalagay lang po nating dosage sa kanya is 0.05 ml. And then, yung isa pa pong vaccine, which is yung Hep B po, ma'am. Yung Hep B vaccine po. So, yun din po, tinuturok din po siya sa baby in 12 hours po. I mean within 12 hours or 24 hours. And
And yung sunod po nun is 3 doses po siya bale. Yung after birth, 24 hours, 1 month, tapos 6 months po. Dun po siya tinuturukan. Kaya babalik po kayo niyan para magpaturo kay baby. Tapos po ma'am, may balak pa po ba kayo ma'am magbuntis po ulit? Sa wala na sana. Hindi naman sigurado baga. Pang ilang baby niyo na po? Marunong na po ba kayo about sa family planning? Yung parang pagpaplano po if kailan kayo susunod na mga anak or isa-stop muna po ba? So, yung family planning po ma'am is planning siya in which kung gusto mo po, pwede din po naman kayo gumamit ng contraception like pills, IUD, minsan po yung intradermal, pwede din po siyang gumamit ng injectables kung saan po pinipigilan po yung pag-ovulate nyo and yung possibility na magkaroon po kayo ng baby. Ginagawa po natin yan, if gusto nyo po muna, wag muna magkaanak, if busy pa kayo and kakaanak nyo pa lang, kung gusto nyo po ganon. And pwede naman po siya ma-terminate anytime, kumbaga pwede mo siyang mapigil, kung gusto mo na uling magbuntis, pwede mo po siyang stop yung pag-take mo, pag-inom mo, or kung ano man inilagay sa inyo, ma'am, para kung gusto mo po ulit magbuntis. Highly encouraged po yun, ma'am, para po makapahinga ka din po, or kung gusto nyo lang po, depende din po yun sa inyo. Pero kung may tanong po kayo, meron pong RHU dito po sa Lying In. Highly encouraged. So ma'am, may ibibigay lang po kami sa inyo na munting regalo galing po sa grupo namin para po sa iyo and sa baby nyo po. So hygiene kit po siya, nandito po yung mga ibang essential po na kailangan nyo para po sa hygiene nyo po. So yan po nanay, sana makatulong po and salamat po sa pagsagot sa mga questions namin and sana po makita, if ever man magkita tayo, sana healthy na baby si Baby Lexie. Makita po namin ulit siya in the future. So, Thank you po ma'am. hello po ma'am, ako po si David Ann Cortesano from CSPC po, Bachelor of Science in Nursing. Ako po si Melvin John B42, no? Ako po si Joyce Irene Silvina po. So ma'am, ilang months na po kayong buntis? Ano po, 41 weeks, sakto po. So ma'am, ano pong alam niyo about maternal health? Maternal health. So, yung maternal health po, ma'am, is yung pag-aalaga po sa babae bago magbuntis, preconception healthcare po tawag doon, and habang nagbubuntis, tapos pakatapos pong mailabas yung baby. And as well as alagaan yung maternal health, sakop din po yun yung pag-alaga sa baby mo after mo po siyang mailabas. Like yung immunization, lahat po na pwede naming maitulong sa baby, na pasok po siya sa maternal health. So ma'am, first time nyo po to, first time pregnancy. Ano po yung mga ginagawa nyo po bago po kayo manganak? Mag-exercise po, eating pineapple, walking, marami pa po. So bali healthy naman din po pala kayo bago po kayo mabuntis po, no? So ang tawag din po pala natin sa ginagawa niyo din po, which is preconception healthcare din po. So parang nangyayari po siya before po kayo mabuntis or before po kayo magkaroon ng baby. So parang nire-ready nyo po yung sarili nyo sa kalagayan na madadating nyo po when it comes na pregnant na po kayo. Parang mas mapapadali, mas okay, mas less po yung pain or parang mas less po yung sakit na mararamdaman nyo when you are pregnant na po. Parang the more exercise na ginagawa nyo dati, the more tama yung diet nyo, the more okay yung lifestyle nyo. So, mas magiging maganda po yung process ng pregnancy nyo po. So, ganun po. Ma'am, ano po yung sa tingin nyo, ine-expect nyo during labor po or yung pagmanganak na kayo? Masakit. So, masakit po, ano? Masakit po. Pero mother, kakayanin mo yan, syempre. Andyan naman si mga loved ones mo po para suportahan ka. Mahirap po siya, pero worth it po yan lahat paglabas ni baby. Mahirap po talaga siya, pero it will be all worth it po, mother. So, Sa first time ma'am po kayo, di ba ma'am? Ano po yung mga nararamdaman niyo? Kumbaga po yung
feeling nyo po after yung So, bali po, ano po yung naging reaction nyo po nung nalaman nyo po talagang buntis po kayo? Excited. Being positive mind naman po. If ever po, ma'am, may plano pa po ba kayo na mag-anak uli after this? I think 5 years. After 5 years. So, na-educate na po ba kayo ng midwife nyo about family planning? Family planning po, yung... Opo. Sa family planning po ba, ma'am, pinag-usapan niyo po ba ito ng inyong asawa niyo po? Sa hanggang sa anong extent po yung family planning niyo po? 5 years. After Ma'am, na-discuss na din po ba sa inyo yung types of contraception, yung types po ng family planning? Mga pwede pong gawin para to prevent po na makabuo kayo? Na-discuss na po ba sa inyo ng midwife nyo? Yung pills po, yung ako. Ano po nang yung sa tingin nyo yung i-take nyo if ever man po? Kung if ever po kayo magpa-family planning, ano po yung gusto nyo? Pills. Pills. Or kaya yung implant. Yung implant. Alin po yung implant? Yung dito or sa bahay bata nyo po? Saan po nyo gusto Sa- prefer? Yung dito po or yung trad, dito lang? So, yun po pala. Bakit po ma'am, sa tingin nyo mas gusto nyo yun? Mas madali po, no? Mas konti yung hassle, parang ganun po. Sige, okay na. So, ikaw, may questions pa po ba kayo, ma'am? Para matulungan ka po namin? Wala na. May regalo po kami para sa inyo and para sa magiging future baby. Ano po siya mga hygiene kit po? Para sa inyo.